Nawindang at halos mahulog po sa upuan si Sas Rogando Sasot, mga kababayan, nung narinig niya ang pinagsasabi nito si John Vic Remulla doon sa Senado kahapon. Sobrang natawa ito si Sasot, mga kababayan, dito sa pinagsasabi niya na John Vic. Kaya napatanong siya na nakapat session ba sila? Mayroon bang nangyayaring singhutan? Yan ang tanong ni Sas Rogando Sasot dito sa core group, mga kababayan. Ang sinasabing core group dito si Sas Rogando Sasot ay ang kanyang basihan, mga kababayan, ay yung pag-amin na mismo ni John Vic Remulla doon sa interview niya sa Bilyonaryo na ang mga ito daw ay si Anyo, si John Vic, si Bangag at si Gibo. Panoorin niyo po. Ano ba nangyayari sa core group? May pot session ba? Grabe, baka matrouble ka niyan, Sasa. Nagtatanong lang naman siya. Yes or no? May pot session kayo, sabi ni Sas Rogando Sasot, mga kababayan. Baka may sigutang nangyayari. Si Sas ang may sabing yan. Anyway, so nag-deny si Anyo, naghugas siya ng kamay, hindi raw siya kasama sa core group na sinabi ni John Vic Remulla. Nagresulta na ang kadaldalan ni John Vic Remulla, mga kababayan. Grabe, no? U-turn talaga ang kanyang mga mga kababayan, sinasabi ngayon. Taliwas nung interview niya sa Bilyonaryo. So, ang problema kasi dito, bakit ngayon mo lang dininay? Tapos, ang sinabi pa ng yung mainstream media naman ngayon, ang pinapalabas nila, kumakalat lang daw yun na balita. Hindi. Wow, kumakalat na balita? Ano yun? Fake? Hindi ba yun si John Vic? Sino yun kung gayon? Po kami ang nagpapakalat ng balita. Ang nagpakalat po noon ay si John Vic Remulla. In-interview po siya ni Pinky Webb. Nagtataka nga tayo, mga kababayan, na bakit nilalabas ito ni John Vic Remulla. Kaya napatanong si Sas nagpat session ba kayo? Mayroon ba nangyaring singhutan? Dahil mga sensitive iyon na information, mga kababayan, ha? Si John Vic and his big mouth, pinahamak niya ang kanyang sarili. At nung napunta sa Senado, mga kababayan, biglang nahimasmasan at biglang kambyo. Dahil matutrouble siya sa kanyang mga pinagsasabi. So, kayong mainstream media, halatang-halata na nagiging PR kayo, damage control kayo ng gobyerno ni Marcos. Talaga. Yan ang tatatak sa inyo sa history nito. Kayo ay damage control ng gobyerno ni Marcos. Okay lang sana, mga kababayan Sige, hayaan natin yung mainstream media. Pero, wag nilang pakialaman itong social media. Ang media ng mga tao, mga kababayan. Ngayon, hinahunting nila. Grabe. Andun ngayon sina Attorney Trixie, mga kababayan, at ilang mga vloggers sa Kongreso. Sana nga lang, mga kababayan, hindi makukontempt ang mga ito. Mas mabuti kung makontempt, mga kababayan, para makita talaga ang itsura ng mga bangag, mga kababayan, Marcos government ngayon. Kaso lang, parang hindi dahil sasabihin ng mga animal, mga kababayan, di ba, pointless ang pagpunta-punta niyo sa Korte Suprema. Hindi naman kayo na-contempt. Ngayon, mga kababayan, dapat supalpalin ng mga vloggers itong mga congressmen. Dahil mulat na ang taong bayan. Mulat! Napanood nila yung Bilyonaryo interview ni John Vic at hindi nyo na inamin niya ito maikakaila na we keep our circle small. 4 lang daw sila, mga kababayan, yung core group. Okay. Now, kaya nga, ewan ko ba, naguluhan talaga. Actually, pati si Senator Amy, naguluhan din siya, naguluhan din ako. Naguluhan ng bayan. Kasi nga, ewan ko, ayusin sana ni DIL Secretary John Vic Remulla. Parang Marimar Rojas, ito part 2, mga kababayan, mga plano niya sa buhay. Dahil lahat ng parang wala atang nag-agree sa kanya na may core group, pero may core group daw, sabi niya, tas dininay niya, sinabi niya wala siyang sinabing planning, ganyan. Wow, walang sinabing planning. Umikot-ikot na tayo. Kaya, hindi namin... Ano yan, nangyari lang? Biglang nangyari, walang plano-plano? Imposible. Alam nga yung ng taong bayan kung ano ba nangyayari sa core group? May pot session ba? Ay, pot session ba? Grabe si Saso. Nagtatanong lang siya, ha? Baka may singhutang nangyayari. Tanong na naman din. Baka may singhutang nangyayari. Hindi naman sinabi ko ano sinisinghot. Malay namin, sinusinghot ang utot. Kaya nakalimutan niya na yung plan. Nakalimutan. Biglang nagka-amnesia, mga kababayan. This is too good to be true. Talaga.
Isang kaululan na talaga ang pinaggagawa nila mga kababayan. Ano, grabe. Harap-harapan ng pambabalahura. Pagsisinungaling mga kababayan eh. Huli na ha, in 4K. Nabalita na nga sa TV, tapos biglang deny to the max mga kababayan. Yabang mo sa interview mo na may core group, tapos biglang, wala na core group? Wala na. Hindi mo sinabi, pero, merong roll VTR. Iba na nga yun, lahat ng ginagawa natin sa social media, may roll VTR. Hindi mo madi-deny. Wow, VTR, videotape recorder. Di ba? Ano bang feeling? Wala nang VTR ngayon. Sino ngayon? Roll digital. Do you still think that we still live in the 90s? Correct. Or in the 80s or in the 70s ng panahon ng tatay. Akala nila walang social media. Ni Bongbong na ang traditional media lang ang source ng information ng mga tao at kaya pwedeng kontrolin. John Vic, 2025 na. Kumusta na pala yung mo, friend, na si Liza Marquez? Ilabas si Liza. Gusto namin kumustahin si Madam. Hindi mo, kung nakakalimutan mo, hindi ba? Okay. Now, ito na. Isa na tong meron pang isang bongga. Okay. Ipapakita ko lang to kasi gwapo na naman ang involved. Kaya ako talaga, guys, pag gwapo, sino? Masyadong si Tore! Huwag mong sabihin si Tore! Diyos me. Papatay namin ang TV o ang computer namin kapag si Tore nang sinasabihan mo ang gwapo. Na-excite. Oo, hindi ako masyado na-excite. Siguro sabihin ko lang, cute, ganyan. Wow! Okay. Akala ko si Tore. Akala ko si Tore ang sinasabihan niyang cute. Ito pala walang silbi sa amin ang cute. Kahit ikaw pa ang pinaka-cute sa buong mundo kung pinagagawa nyo is injustice. Basura ang tingin namin sa inyo. Sa inyo. Naalala nyo si Goping. Okay, si Goping. Huwag kang magpabighani dyan, Sas. Ang dami pang cute dyan. Maganda pang ugali. Si Goping, siya ay si Asek Miko Clavano. Siya isa pa yan. Ang spokesperson ng Department of Justice. Ayan, ang mata mga kababayan, parang mata din rin na Sandro. Sabi niya, ang naging role namin ay competent judicial authority to attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Kasi di ba? Liars. Pati trabaho ng korte mga kababayan, kinuha na nila. Kailan kayo naging Supreme Court? DOJ, although DOJ kayo may pangalan na justice, pero under kayo sa executive. Ang inyong amo ay si Boying Rimulya, which is appointed by the President, the Executive Department. Ilang beses na tayo doon paulit-ulit. Ayon sa Article 59, Competent Judicial Authority. Kailangan, pagka-aresto kay Digong, iharap siya sa Competent Judicial Authority. Ako ang unang nagpasiklab nung paano naging competent na inamin ng mga mismo ni Boying Rimulya na failed ang ating justice system dito pagdating sa droga? Na ironically mga kababayan, yung anak niya na sumabit sa kaso din sa droga. Ayun, absuelto. Mabilis pa sa alas 5. Issue na yon, Article 59. Yan ba ang failed? Parang failed na nga mga kababayan dahil absuelto After nun, bigla na nagkabale-balentong ang Malacanang. Pati si Caron Espinosa na umamin, nakalabas. Si Laila de Lima na dawit sa issue ng illegal na droga, nakalabas. Si Mabilog ngayon, mga kababayan, bidang-bida. Pinagsasabi, si aking favorite na Claire Castor na very cute and very humorous. Cute. Sabi niya, ang korte... Hindi humorous, nakakatawa sa kanyang tila kasyunahan. Ng Netherlands, local Dutch court, ang mag-a-assess kung tama ang pag-aresto. Bakit hindi nangyari? So nga, abogado ba si Castro? Sabi niya, ang Dutch court na ang local doon. Ay, Diyos mio. Isang kabangagan. Sabi niya, yun ang competent judicial authority. Ngayon naman, itong si Asek Miko Clavano, iba naman ang sinabi. Sila nag-claim na sila. Nag-claim na si Miko Clavano na sila yung competent judicial authority. Noong panahon judicial na sila. Okay, so naging issue ngayon ito sa hearing. Okay, so eto na. Kasi, hindi lang pala doon sinabi ni Asek Miko Clavano
ang eksena na yon. So, panoorin na. Remulla, etong sinabi ni Asek Nico Clavano. Di ba pinakita pa ni Clavano, spokesperson to ng DOJ. So, ibig sabihin, nire-recognize niya. Pero inako na lang niya na yung DOJ, yung Competent Judicial Authority, hindi nga sila ang Competent Judicial Authority. Kasi nga, according to DOJ Remulla, hindi naman daw hukom ang DOJ. Correct. So, tinanong diba? ni Amy Nagkagulo-gulo na ang mga ugok ng kababayan. So, ano to sinabi ng spokesperson nyo? Ang sabi ni Remulla, Ganyan talaga mga kababayan kapag nagsisinungaling, may pinagtatakpan. Iba-iba ang mga sinasabi dahil hindi nag-coordinate. ang sabi ni Remulla, Kanya-kanya ano lang daw palusot. yun? Figurative. Figurative ang pagkakasabi ng spokesperson. Kasuhan mo ng DOJ. kung mali. Ano ibig sabihin po ng figurative? Ibig sabihin, ano lang daw to? Meaning fake news mga kababayan. Tuburan ng fake news ang mga Figure speech. Hindi daw literal. Figure of speech. Tapos yung figure of speech, yung PR